na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi, ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang niya. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Sama noon na tumatanggap. Oh. Alam na yun. I mean, alam naman yun tumatanggap. Pero hindi ako talaga tumatanggap. Kasi nga, hindi yun ang foundation ng pagkatao. Yes, yes. Even when I was just starting out as a production assistant, I was covering a trial. Oo. Dahil inassign ako ng boss ko doon. And then, may isang taga-PR yata yun, lumapit sa akin. Sir, ito po. Ano to? Sabi ko nun. Ano yan? Galing po sa boss ko na Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated kayo sa ating mga video. O ano ngayon meron? Naku, nagsalita na ho. Kung sino, abangan nyo sa dulo ng ating video. Pero bago natin simulan ng ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, gusto po tayo dyan. At like nyo yung video at share. Eto. Panayam ito kay Congressman Marcoleta at may nagsalita ho rito himay-himay natin mga kasama Alam ko naman kayo ay laging nakabang tuwing umaga. Ako yung morning coffee nyo at sa hapon. Ika nga may nagsabi niyan sa mga subscribers natin. Ito na, ipasok na natin panayam kay Representative Rodante Marcoleta sa issue ng pagdinig sa Kamara ng OBP. Ano ba yung meron dito? Pasok natin. At abangan nyo si President Rodrigo Duterte may mensahe. Okay, ito na. So hinga natin po siya ng kwento niya kung ano po nangyari over the weekend. Magandang umaga po, Kong Marcoleta, at welcome back po sa ASPN. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Okay, Kong, magandang umaga po. Thank you for accepting our invitation. Well, first of all, hingan po namin kayo ng reaksyon dito po sa napakainit pong balita na buong weekend na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ito pong pagbabanta ng pangalawang Pangulo na kapag siya daw ay pinapatay, ay meron na siyang kinausap na itutumba rin si PBBM, First Lady. Reaksyon na natin yun. Di ba? Maliwanag. Ito yung nagbabalita ng totoo Yung iba kasi parang pag nagbalita, wala hong kabulustugan. Wala hong katotohanan. Oo. Mamaya, meron akong slide na ipapakita at i-share sa inyo. May nagsalita ho doon. Kaya naman pala, yung ibang media, kung tawagin ay bias. Oo, dahil daw po, may perang involved. Sige, tuloy natin to at abangan nyo itong susunod na video natin. Si Liza Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Reaction nyo, and is this actionable? Meron bang po bang nalabag na batas? Emotional outburst lang yan, Ali. Kasi hindi ko alam kung gaano ang bigat na dalatlan niya ngayon, given the fact na yung buong pwersa ng House of Representatives ay nakatuon sa kanya. Kung ang pag-uusapan ay confidential funds, napakarami namang mga ahensya ang nabigyan ng ganitong uri ng pondo. Pero makikita nyo, kasi lamang ang tinatarget. Talagang malinaw dito yung political persecution. Hindi ito in aid of legislation, hindi in aid of persecution and political persecution. So, kung ako naman, kasi nakita po namin kanina sa video at saka sa pictures, isa po kayo sa mga nakasama po, nakapagbisita po kay Attorney Lopez dyan po sa Veterans Medical Center. Can you make us kwento po, what happened? Ano yung naging usapan? Ano po yung mga plano moving forward? Si Attorney Lopez ba ay makaka-attend ng hearing mamaya? Pagkatapos ba today, whether she attends or not, papakawalan na po siya? Kayo po, bilang abogado at kasama rin po sa Kamara de Representantes, ano po ang mga hakbang po na kukunin po ninyo?
Hindi ko alam yung legal action na gagawin nila. No? Ang pagpunta ko lamang doon, tinignan ko kung anong kalagayan niya. Parang may trauma talaga eh. Hindi mabuka yung mata niya. At kinakausap ko, yung boses niya talagang mahina. Kung ginawa ko lamang doon, ang pantulong ko, kailangan i-clarify natin ang mga pangyayari. Bakit napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit ang House of Representatives ang gumaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Alam mo, ito yung issue na hindi talaga hinaharap eh. Kaya mamaya gusto kong mag-attend ng hearing. Para linawin ko, paano nangyari na ang tungkulin na iniatang mismo ng talagang batas, Commission on Audit, ay kukunin ng isang committee ng House of Representatives at sila umasta na parang nag-audit. So, yun. Ito yung nangyari bago magkaroon ng hearing kahapon. So, pumunta si Congressman Marcoleta para tignan ng kalagayan. Nasabi niya nga dito na, yun nga, hindi na COA ang gumaganap ng tungkulin nila, kundi itong nasa kamara daw, di umano. Ha? Kaya masasabi natin na totoo lahat ng sinasabi ni Congressman Marcoleta. Napanood nyo ba kahapon kung paano siya pagtulong-tulungan ng mga... ano ba ang tawag nila doon? Sabi nila, kangaroo. Kangaroo court ba? Di umano. Yun ang nakikita ng ating mga kababayan na totoo, na merong talaga ang target ay si Ate Sara. Dinaan na lang nila kung saan-saan sa kwentong ganto, kwentong ganon, at sa pagtulong-tulungan nila, biruin nyo. Doon sa house, nag-ano sila, habang ando si Ate Sara sa may kabilang lugar, doon naman, may nag-a-announce, kala, yung muso gumaganon pag nag-a-announce. Hindi niya masabi ng diretso yung salita. Di mo no? Kaya naman natin nasabi itong mga bagay-bagay na ito, doon sa isang video na ipapakita ko nga sa inyo, totoo pala. Buti lang yung isang tao na ito, hindi daw siya bayaran. Pero merong mga tao, karamihan daw talaga, diyan sa mga bias media di umano, nalalagyan ng pera sa mukha at sa mata. Kung hindi raw nagbubulag-bulagan, di umano, sila ay may pinapanigan. Totoo kaya mga kasama? Meron ba kayong idea pagdating sa mga ganito? Type nyo sa comment section. Survey lang tayo, no? Kayo ba ay naniniwala na itong mga bayarang media, di umano, talagang nababayaran ng pera? At kayo din ay hindi naniniwala na gawa-gawa lang ho ng iba, talaga ng mga na siguro sa dala ng di ng sahod daw di umano, nagagawa raw nila. Naniniwala ba kayo? Ano ba yung survey doon? Ito na, bigyan na natin yung slide para doon, ha? Para naman na makita nyo yung sinabi dito. Teka lang. Ang ano mo naman wait lang kuya. Masyado kang nagsasalita ka kagad isi-share natin yan, ha? Share natin yan, ha? Eto na mga kasama. Para alam nyo, ha? Kano yung pinakamalaking inalok sa inyong pera ng isang politiko Naku. na hindi mo tinanggap? Wow. Ever since, hindi talaga tayo tumatanggap. Oo, bawal tumanggap eh. Kilala ko sa industriya, hindi talaga ako tumatanggap. Marami akong mga kasama noon na tumatanggap. Oo. Alam na yun. Alam naman yun, tumatanggap. Pero ako, hindi ako talaga tumatanggap. Kasi nga, hindi yun ang foundation ng pagkatao ko. Yes. Even when I was just starting out as a production assistant, I was covering a trial. Oo. Dahil inassign ako ng boss ko doon. And then, may isang taga-PR yata yun, lumapit sa akin. Sir, ito po. Ano to? Sabi ko nun. Ano yan? Galing po sa boss ko na kinover niyo. So, syempre, as a newbie, Oo. sa pagkabalitan, ninervous ako, kinabahan ako. Tawag ako doon sa boss ko, si Ding Gahelonia. Oo. Sir Ding, anong gagawin ko? Binigyan ako ng perang ganito. Sabi ni Sir Ding sa akin, ibalik mo yan. So, yan. Hindi tama yan, ibalik mo yan sa kanila. So marami akong gano'n ng mga experience na aalokan ako ng ganyan. Pero, yung mga lagay-lagay. Sino ang kilala mong nag-news or
na tumatanggap. Ayoko naman yun. Hindi. Oo, isa lang. Oo. Huwag naman, mahirap yan. Ibulong mo sa amin, Papu. Marami naman yan eh. Hindi, bigay kayo ng magbigay kayo ng 5. Amo na sila. Isa lang. Amo na sila tumanggap na sa konsensya na nila yung... Pero marami. Marami. Konsensya na nila yun. Kung masaya sila, gumaganda ang buhay nila sa ganun din. So, diba? Ano ba ang yun para ang ipagtanggol? Para ipagtanggol. Siyempre, papagingin. to favor one candidate or one government official. Pero, alam mo, to each his own. Kahit may ethics code tayo, tinuruan tayo, kung hindi mo naman susundin yung tinuro sa iyo, nasa sa iyo yun. Basta takot ako sa karma. Ayokong bumalik sa akin yung mga maling gagawin ko. So, yun narinig nyo mga kasama, no? Meron pala talagang nangyayaring ganun. Bayaran, ha? Nasa tao na lang. Buti na lang to si Kuya Papu, hindi ho nagpapasilaw sa mga ganyang, mga ganyang suhol-suhol di umano. At natatakot siya sa karma. Kaya, alam na natin, kaya yung iba pala ay medyo nagbubulag-bulagan, nagbubulag-bulagan na lang, at nagbibingi-bihingihan na lang, at may papanigan, dahil saan? Dahil ho dito sa mga gantong sitwasyon. Diba? Eto na. Bibigay na naman natin itong slide kay Chikadora. Alam nyo bakit, mga kasama, ha? Bakit? Kapapasok lang ho ito. Talaga namang grabe, ha? Huwag daw kakantiin. Dahil pag kinanti daw di umano, sigurado. Sisiklab daw yung apoy. Di umano. Sabi rito, ha? Si Chikadora talaga itong masyadong Chikadora, ipasok mo na kung ano meron dyan. Ano yung mga nakalap mo mga ebidensya at mga balita? Ito na, Chikadora. Ipasok mo. Oras na muling yung saktan si Vice President Sara Duterte at muling pagbantaan ang kanyang buhay. Ito na ang katapusan ng pare-parehas yung ambisyon sa buhay. Mukhang wala nang itinira at talagang binanata na ni Secretary Salvador Panelo ang lahat ng tao sa likod ng propagandang tila kakasuhan raw nila at ipapakulong si Vice President Sara Duterte nang dahil sa kanyang naging statement at babala at ang kanyang naging banta sa buhay ni President Marcos Jr., First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez na kapag may nangyari raw sa kanyang masama, isusunod nila ang mga ganid na politiko sa bansa. Nako. Matatanda ang nag-viral sa social media ang naging panawagan na ito ni VP Sara kung saan hindi raw siya nagbibiro na kapag may nangyaring masama sa kanya, isusunod niya si Martin Romualdez, Liza Marcos at President Bongbong Marcos na ayon mismo kay SAS. Ilan sa mga ito ang posibleng nag-utos na i-assassinate si VP Sara isang araw bago ang kanyang kaarawan. Hindi na nagpigil pa at pumalag ang former legal counsel na si Secretary Salvador Panelo kung saan diretsahang binalaan ang lahat ng mga taong nasa likod ng impeachment complaint, disbursement case at tila panawagang ikulong si VP Sara nang dahil daw sa nakompromiso ang seguridad ng Pangulo. Ayon sa magaling na abogado, hindi raw naman magsisimula ang lahat ng babala ni VP Sara kung hindi siya mismo ang nakaranas ng pagbabanta sa sarili nitong buhay. Hindi lamang raw ang pisikal na katawan ng Vice President ang muntik ng saktan ng mga tila inutusan raw ng mga galit sa kanya sa politika, kundi maging ang kanyang mga anak na menor de edad ay pilit raw tinutunton ng mga di umanay nagpakilalang pulis na siyang tila pilit na tinutugis ang lahat ng may koneksyon sa Vice Presidente. Hindi na raw dapat magulat. Interrupt natin si Chikadora. O, kita nyo. Totoo palang may ganun. Pero bago mag-birthday, wala hong nababalitang ganun. Dahil si Ate Sara, tahimik lang talaga. O, sumabog lang siya. Ay, bakit? Sobra na ho yung panggigipit. Biruin nyo yung chief of staff niya. O, yung chief of staff niya, wala naman hong kaso. Diba? Ano ho bang kaso? Wala. Ngayon, gumawa sila ng eksena para magliyab si Ate Sara. O ngayon,
taong bayan na ho ang nagsasalita dito. Hindi na ho, 'di ba? Kung nakikita nyo naman sa comment ng mga napapanood nyo, 'di ba? Mas nakararami po yung mapanig sa mga Duterte. Totoo naman. Hindi ho yan biro, totoo yan. Kaya ito, tuloy. pa ang taong bayan kung maging sa sariling Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez ay ginagawa nila itong gipitin para pabagsakin ng Vice Presidente. Dahil ito raw ang isa sa tila maniniwalang makakapilay sa ikalawang Pangulo para hindi na tuluyang makapagtrabaho at sumuko na sa kanyang pwesto. Ngunit ayon mismo kay Secretary Salvador Panelo, mukhang mali sila ng binangga. Dahil bukod sa angking tapang, talino at tunay na pagmamahal sa bayan, tila maraming nasa likod ni VP Sara ang handang umalalay at sumaklolos sa kanya kapag oras na muli itong saktan at pagbantaan ang kanyang buhay. Babala pa ng former legal counsel na si Attorney Panelo, oras raw na i-impeach nila si VP Sara o ipakulong ng dahil sa kanyang mga naging pananalita. Ito na raw ang katapusan ng mga ganid na politiko sa bansa. Panoorin ang full video kung saan maging ang former legal counsel na si Attorney Salvador Panelo binalaan na rin ang mga tao sa likod ng paninira at pananakit kay VP Sara. Kapag oras na muli ninyong kinanti ang Vice Presidente, makikita at mararanasan nyo ang tunay na galit ng isang Pilipino. Panoorin ang full video. Ididimanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. O yan, sigurado yan ang ididimanda sa amin. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge naman, takot din, dahil hindi naman lahat ng judge matatapang eh. Bihirang-bihira yung matapang eh. Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, iko-kulong. Oh, yeah. Nako, yan ang huwag niyong gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end of your hold in power. Tandaan niyo yung sinabi ko. O, yun, mga kasama ha. O, narinig niyo yung pahayag ni Attorney Panelo, pero ito na yung sinasabi nating mga usapin pa na talaga ng mga mapapakinggan nyo at maririnig nyo sa video na ito. Bakit kasi may mga tao na kailangan pang sumausaw? Ibang klase rin Oo, dapat na lang, wag nang magsalita. Sarilinin niya na lang. Bakit pa kailangan pa sa media? Sino ba yung napatungkol dito? Yung keso. May mga banat kasi. Kaya nasasagot siya. Sinagot siya rito ha. Parang parang si Ate Sara ay merong pahayag si Keso. Parang si Senator Bato, sinagot itong si Keso. Bakit kasi pakilamero itong Keso? Daw di umano, sabi ng mga nagko-comment. So ayan, nabigyan na natin yung slide para dito, para alam na ng taong bayan kung ano ba talaga, saan nagsimula. Ito, pasok mo kuya. Wait lang ha. Pasok natin ha. Yan na. Pasok mo kuya. Bato de la Rosa ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na dapat daw sinasabihan si Vice President Sara Duterte sa mga binibitawan nitong pahayag. Kaugnay iyan sa sinasabi ng Pangalawang Pangulo na mayroon ng umano itong nakausap na hitman laban kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. Si Almar Forzuelo magbabalita live. Almar, magandang gabi sa iyo. Yes, Troy, magandang gabi. Piniliwanag nga kanina ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung bakit nagkaroon ng ganoong pahayag si Vice President Sara Duterte laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez.
Isa si Senate President Chis Escudero sa mga pumalag sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na meron na umano itong nakausap na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at kay Martin Romualdez sakaling mamatay ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, dapat anyang may pumipigil sa mga sinasabi ng ikalawang Pangulo at bilang opisyal, dapat daw na maging magandang ehemplo ang Vice Presidente sa buong bansa, lalo na sa mga kabataan. Ang pahayag na yan ng Senate President ay hindi pinalampas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, hindi na kailangan napigilan o pagsabihan ng ikalawang Pangulo dahil hindi naman ito ang napasimuno ng gulo. You don't need to mediate, Inday Sara. You have to mediate the people na nag-instigate sa kanya para maging ganito. Kanya naman palagi isa just in every, alam natin, in every action there is a corresponding reaction, di ba? Yung kanya lang naman ay reaction sa situation where she is in right now. Nagre-react lang siya. Paliwanag ni Senator Bato, kung talagang nais ni Escudero na maayos ang lahat, dapat pagsabihan nito ang mga taong pasimuno ng panggigipit sa ikalawang Pangulo. If you want to settle everything, you hit the action first. Huwag niyong i-hit yung reaction. You address the action first before addressing the reaction. So saan nanggagaling yung action? Galing from Malacanang, galing from the House of Representatives. I-addressin niyo yan. If you can address that, no need to address the reaction because there will be no more reaction kung walang panggigipit na ginagawa. Di ba? So i-addressin niyo yung panggigipit. If I am the Senate President, I am going to address my statement towards the source of the action, which is the House of Representatives at Malacanang. Di ba? Bakit mo i-address yung OBP, si Inday Sara, na nagre-react lang naman siya? Wala rin anya siya nakikitang mali sa sinabi ng ikalawang Pangulo na mayroon na itong hitman sakaling siya ay mamatay. Anong attempt na masasabi mo doon? Or is it attempted or frustrated or what? I don't think so because it's very a conditional statement, di ba? Patayin niyo ako, ipapatay ko kayo. Parang gano'n, di ba? So may kondisyon. Patayin niyo muna ako. Siguro kung mamatay siya, nandiyan na yung threat. Pero kung hindi siya mamatay, wala masiguro yung threat nun. Sa huli, binigyan din ng senador na hindi magkakaroon ng maanghang na salita ang Vice Presidente kung walang banta sa buhay nito. Yun nga. Di ba all of these statements came out because of her fear of her life. Na meron siyang mga information na karating sa kanya na siya ay i-assassinate din. So yun nga, anong sabi niya, kung ako i-assassinate ninyo, i-assassinate ko rin kayo. Parang gano'n, di ba? Kung ako ay i-assassinate ninyo. So yun ang kondisyon nga, conditional. Hindi ba ito lalabas kung walang threat sa buhay niya? Alam niya na mayroong threat sa buhay niya. Information siya nakarating sa kanya about that threat. Oh, maliwanag naman ang sinabi dito ha. Sa interview ni Senador Bato de la Rosa, kung halimbawa, di ba? Kung halimbawa nga naman si Ate Sara, may mangyari sa kanya, kaya yung iba, talagang kahit mali, kahit pinaniniwalaan pa rin. Oo, mali na eh. Alam niyo ang usapin dito, ubos ang pera ng kaban ng bayan, di umano. Bakit anong nangyayari? Takot sila sa mga Duterte dahil ang lakas ni Ate Sara. Totoo po yan. Ibang klase yung lakas. Sila ngayon nasa kapangyarihan, di umano. Pero, yung simpatya ng tao nasa VP Sara. Ito, ang Pangulong Duterte ay nagsasalita na. Ito na, panoorin natin ha. Mga kasama ha. Between the Duterte and the Marcos scam, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, no? To bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay Marcos, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Magpunta. Sa utak lang ng Trillanes. Ano? Wala pa ako natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom? Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan.
Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Eh, alam mo, hindi ko na lang kasi Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano po mo ito doon? Sinday? Opo. Ay, kagaligayan ang hindi impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga proseso. So she's running in 2028 for president. Hindi, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung, sabi ko kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente ma. Okay na yan. So, Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before at sa mga among his guides, and then did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father, kasi kung gibati sa mga kita niya siya, seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Ito ang feeling niya. Lingaw. Meaningful. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. She is not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi, matakotin mo ako, i-imbestiga mo ako confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about? Sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin niya ng confidential kung... Pero yun kasi yung issue na ginamit. But you kept mum about it all along. Hindi, lahat yan sila, pati yan si Martin Romualdez, wag binabit ng bilyon yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung kuwa, hindi man nasunog ang building nila, pero lang kung sunugin ni andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. You know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Kinukuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Nandiyan yan sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank na libro. Hindi naman bangko yan eh. So, Pero bingi man sila na year sa... Ang hindi talaga ino-audit. Telling you now, without batting an eyelash,
Ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker of the House. Magtanong ka ng witness. Katabi ko, speaker man yan. No? Tanungin mo ba kung may malakas ba na sira ulo dyan sa audit na mag-audit. Audit lang yan. So Mayor, you are saying that you are open to opening the book of how she spend the confidential funds. Of course, yes, too. Nandiyan, inaano lang nila yan. Hindi. So yun narinig nyo yung di ba? Hindi raw ino-audit. Kaya pala medyo talagang malakas ang loob nitong mga ito. Oo, kasi hindi sila may audit, 'di ba? Iba yung lakas ng loob nila pagdating sa ganon. Ngayon, meron ditong sinasabi kung magkano yung pera, tignan nyo ayon dito sa video. Magkano yung sa ayuda? Ayuda ba yun? Oo. Yung ilang bilyon yung ginastos sa ayuda. Ito. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Ayun nga, 129 billion yung pinagbentahan ng gold. Hay! Ano na nangyari? Diretso. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong daming pera. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brown po ay mag-react ito? Can you restate your statement? Can you expect that Brown will when ito pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Kasi may statement siya, dapat nagpartisan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? At in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be,
yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Kaya pakinggan nyo mga kasama kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte dito sa video na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong pahuhuli sa mga balita, issue at reaction. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan, hit yung bell at share yung video. Mamayang hapon po meron tayong upload. Bye!